Kenneth, and Guys, to the team, lalo na yung reply naman ako. May sounds pa tayo, guys. Sounds check pa tayo. Ano, yan po okay ang po ba yung sounds tagakuha natin? ng Kung hindi, basura tatanggalin ko po ng yung aking Metro wireless. Manila. Just so you know. Lahat ng basurang dumaan sa ilog nila, uuwi sa Maynila. Basta sa ilog. Hindi po natin halos basura yun. At least, I can honestly say, through the years of looking into the garbage problem, most of it is not from Manila. Because tayo po sa Maynila ay patag. Sila po ay mataas na lupa. At ang lahat ng basura nila sa ilog ay naturally uuwi sa Maynila. Kaya po nagkaroon ng Estero Ranger noong 2019. Ang trabaho lang nila, wala silang gagawin. Destinado sa partikular na ilog at kunin yung basurang dumadako doon, or what you call floating solid materials. So, ayan po mga Estero Ranger, palakpakan natin sila. Yung basura naman ng mga kalapit nating probinsya, talagang uwian ng basura ng Maynila. Lahat po yan naman sasalukin. Makikita niyo po yan, Manila Bay, Batangas, Cavite, on our left side. And we have Bataan and Pampanga. At makikita po ang bukana ng Manila Bay. At lahat ng palo ng alon ay papasok sa eastern side, coming from the west. Kaya po mapapansin nyo ang basura sa Ross Boulevard, kahoy, bamboo, and everything na nandoon ay papasok dito naman sa atin. Na siya namang nililinis ng ating mga Manila boys or Manila Bay boys, or mas masarap daw tawagin Baseco Beach, beach of garbage ang aming araw-araw na nililinis at ang Ross Boulevard, Manila Bay. Palakpakan natin ang mga tagalinis. Sila po yung mga destinado, hindi na po sila panik-panaog, ituturo, gagay, hindi po. Doon na po sila halos araw-araw namumuhay. But then again, at the end of the day, whether it came from us or not, what matters most is that we, as city government, we must do our job. We must fulfill our obligation to our people. Kasi wala naman pong pangalan ng address yung basura. Ang maintindihan ng Mutao, may basura sa atin. Kaya naman bagay na aking pinapapasalamat sa lahat ng mga taga DEPS. Sila po lahat. Thank you sa inyo. At kailangan ko pong ibigay ang papuri sa ating pong majority floor leader at mga opisyal sa paggawa ng bagong batas. Ang ating pong majority floor leader, Monyo Pangko, no? At naipasa na yung batas na iyon. Maraming salamat sa inyo lahat. Tayo tulong-tulong lang. As you can see, this was prepared when I submitted this program to the national agency, and hopefully we have now guide to each and every one of us in the city of Manila. So again, Kenneth, congratulations, keep it up. Good morning. Good morning. Mukhang mga nakapuyat kayo May mga nakita ko, sticker ng City Hall galing sa kanto ng Adriatico Street at sa Caterino. May nakita rin ako sa Santa Mesa. Mukhang napuyat yung iba sa inyo. But love month, I'm happy. We must continue to share love
empathy and understanding and compassion to our fellow Filipinos. Whether they're Manilans or not, no? We must. Kailangan mahalin natin ang isa't isa at unawain natin ang isa't isa. Yung ganung level ng pagmamahal, ang pagmamalasakit sa kapwa-tao ay laging maging pamantayan natin araw-araw bilang lingkod bayan, lalo na bilang lingkod bayan, bahagi ng pamahalaan at kahit ordinaryong tao. Si Jess ay wala pang asawa. Announce ko na, Jess. Are you free? Are you available? Single, ready to mingle. Itsura naman. Sabi ng nanay niya, pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Sabi ng nanay niya yun. Anyway, yes, happy Valentine. Ulit ka dito ba nung araw ng mga puso? O ba, meron? Anyway, Jess, thank you very much sa iyo. You've always been there since I started as mayor. Because we wanted to spread our wings as much as we can so that we can reach or maakat ang kaya nating akapin, lalo na yung ating mga PWDs. Na sila ay maunawaan ang mga bagay na ginagawa through communication sa ating pamahalaan para sa mamamayan at kanila. Speaking of maunawaan, naglambing po sa akin yung ating mga retired teacher. I think less than 2 weeks ago, I was informed by Paul na yung ating retired teacher nakapalitan, na sunod-sunod ang gaibi. Sabi ng mga retired teacher, sana all. Yung ating mga retired teacher, matagal yan, baka iba dyan, teacher nyo pa. At malamang, teacher ko pa. Kasi po, may isa po tayong ordinansa when I was vice mayor then, yung pong year 2000, o what you call Ordinance 7977. Ito po ay isang ordinansa na nagbibigay ng konting tulong, pagkilala at pagpapahalaga sa mga guro nating naglingkod sa lungsod ng Maynila, sa ating mga paaralan. At sila po ay bibigyan ng pensyon, buwan-buwan, at maaari nila itong makuha katulad ng iba nating mga binibigyan na tulong na quarterly or bi-yearly. At ang lahat ng teacher na may umabot ng 70 pataas at tatanggap ng pensyon sa lungsod ng Maynila. Yun po yung nakasaad sa ordinansa, 500 pesos a month. Now, naglambing po, ito ba yung ating mga, ma'am, kayo po ba yung secretary? Parang sexy nyo pa rin. May asin pa kayo, ma'am. Pasensya na kayo. Nagising kayo ng maaga ngayon. Sila po ang Manila Retired Teachers Association officer. Ang nilalambing nila, kung po pwede, magulat man kayo hindi, pero yun ang katotohanan. Yung kanilang Enero 2025 hanggang Hunyo man lamang, 6 na buwan, makuha nila. More or less about 3,000 of them in the city of Manila retired. Ma'am, maraming salamat sa taxpayer. Sa awa ng Diyos at sa ating mga kawani ng pamahalaan at mga department sa pagbubuti nila. Diyo tayo at patuloy tayong nililingon ang mga nakaraang obligasyon. Bagamat kahit hindi ko pa ito panahon, but
what matter most is that we will recognize ang flyover ng araw. Isa kami sa mga original sa Parola. Bubog at kusot ng San Miguel, yung kanilang pabrika. Tapos kami po ay nawala sa Parola, dala na nagkaroon ng reblocking dahil itatayo na yung MIP or mas kilala ngayong ICDSI. Ito po yung pier. Doon po kami naliligo kahit maraming taga-tondo rito. Naliligo doon pag bagong tuli. Doon po talaga ang puntahan ng araw. Kasi doon ka pagkatapos mo ilang araw. Kasi malinis naman yung dagat ng araw. So after that, when I graduated from Tulungan Center in Delpan, ako po ay nag-aral sa, hindi po siya mababa kasi nakalagay yung mababang paaralan ng Rosauro Almario Elementary School. Fifth floor po yun. Kaya po ko nakuha. Graduate po ako ng Almario. Tapos, nung ako po yung mag-high school, doon na po sa Tondo High School. Kaya po ako ay isa sa mga produkto. Mangyari ba, maswertihan mo, because sa pagtsatsaga ng mga guro na katulad ninyo sa pampublikong paaralan o nakapag-produce kayo ng isang mayor ng Maynila. And I'm pretty sure, and I'm sure about this, marami kayo na-produce na doktor, ininyero, lawyer, pati IT. Hindi pa uuso ang IT, may IT na po akong mga kaklase na graduate na nasa Intel. Alam niyo po yung Intel ng microchip sa computer. Lahat po sila nagtatrabaho sa Estados Unidos. Ako lang po ang kilala, pero sa totoo po, marami pong matagumpay na mag-aaral sa pampublikong paaralan. Marami po nag-isiman. Yung iba ko pong kaklase, kapitan na ngayon, si Jomel. Ewan ko si Francisco Garado. Si Jomel Andrada, alam ko kapitan na. Si Francisco, yun. Alam ko mataas na rin ang posisyon sa barko. Panigpanawag na sila sa barko. Lahat o kami halos sa batch namin, gusto namin maging kapitan ng barko. Kaya gusto namin maging seaman. Marami rin naging seaman. Si Manduruko ito sa kapitbahay ko. Kaya kanya-kanya lang mo talagang linya. What I'm trying to say is that sa mga guro ngayon na maaaring makapanood, mga guro na maaaring nakikinig, maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga nyo sa kakulitan namin bilang pag-aaral, bilang isang estudyante. Lahat kasi nung araw pwede pa akong mangurot sa singil, pwede pa akong mapato ng pampura, pwede pang mapingot, at ang pinakamasakit sa lahat, mahilaan ka ng patilya. Shout out sa mga nahilaan ng patilya dyan. Ngayon yata, hindi na pwedeng gawin yun, no? Alam niyo yung patilya, ewan ko Jess kung nadali ka nito, nakakatangkad po yun. Those were the days in public education system. But we learn our lesson. We take it against our because we know we have a point. Kaya naman mano ba't ako pa naging alkalde, pwede ba namin kayong pabayaan? Kaya malugod ko pong ipaalam sa inyo, January to December 2025 na makukuha. We already advised po to release 18 million pesos for our more or less 3,000 retired teachers of Manila. Palakpakan natin ang ating mga guro. Good things come to those who wait. Ay sabi po yun sa Biblia po yata yung o kung sino man may sabi nun, nakikisabi lang po. At yan po ay mararamdaman ninyo ngayong Pebrero 16 hanggang 20.
But the thing is, I already signed it last Friday and I advised Paul and the city. Thank you sa City Treasurer's Office. Lagi kayo napupuyat, lagi kayong napapagod. No? Unti-unti. So, yan ma'am, ang good news namin sa inyo. I love you. Sige. Okay, kayo naman. See you next week. Okay, flag ceremony pa naman next week, di ba? Tinatapos ko pa, ewan ko. Pero tingin ko sa batas pwede. I'm not forced to do such thing, but I have an elbow room, but I decided they're researching it. Hopefully, nagawa ko na dati yun. Magawa ko na. But for the meantime, today is Monday. Today is Monday. Happy Love Month. Congratulations si Levi. Thank you, Levi. Congratulations. Ang ordinaryong tao nakakapangat.